So mga sangkay, hindi lamang po sa China nangyayari ngayon ang mga malalakas, no, na mga sakuna o mga pagbaha, mga sangkay. At ito po ay epekto ng climate change at maging ang Pilipinas tinamaan na rin. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito ay nagbabalik, Sangkay Dyan dito sa ating channel. At ito, malaking usapin ito ngayon mga sangkay, no? Regarding po sa nangyayari sa ating mundo, itong mga matitinding mga nangyayari sa ating planeta na mga sakuna dulot po ng climate change at ramdam na po ito ng maraming mga bansa, kagaya na lamang po ng China. At ngayon nga po, hindi lamang sa China ang nakakaranas na ito. Maging ang Pilipinas, damang-dama na rin po mga sangkay. At ito pag-uusapan po natin dahil marami po mga lugar sa ating bansa ang talagang namang tinamaan. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So, ano pang hinihintay mo? Subscribe mo na dahil mahalagang impormasyon yung ating pinag-uusapan dito. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page at eto may papagawa lamang po sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-check nyo po sa itaas ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo, kagaya ng nakikita nyo sa screen. May makikita po kayo sa inyong mga cellphone na 3 tuldok sa taas ng video na to. Pindutin nyo po yan, then may lalabas po dyan na Show More. Tapos, pindutin nyo rin po yung Show More. Okay? Ganun lamang, kasimple. I hope na nasundan po ng lahat. So, ito pag-usapan po natin, mga sangkay, itong nangyayaring mga weather events sa ating planeta dulot po ng tumitinding climate change. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, may kinakaharap po ang ating planeta ngayon na isang napakalaking problema. Nangunguna po yung banta sa digmaan, pero yung pangalawa, mga sangkay, ay ang climate change. Ayon po yan sa data o nakikita mga sangkay mismo sa listahan ng mga scientist. Ngayon, ito po yung nangyayari mga sangkay. Dito sa bansa natin, ito po. Ito world news po ito mga sangkay. Pero, ang binabalita natin, yung mismong nangyayari sa bansa natin. Tingnan natin. Dito lang ang Davao City kagabi sa hangin habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Nagdulot po yan ng baha sa maraming barangay. Nasa Foreman Balikan yan si John Roa. Ayan, makikita nyo mga sangkay, di ba? Ibang klase na po yung mga baha ngayon. So, hindi po yan mga sangkay yung tipong parang normal po natin nakikita noon. So, ngayon mga sangkay, medyo nakakabahala. Pero ito po ang magiging new normal habang papalapit po tayo ng papalapit sa taong 2030. Parang ilog ang kalsada sa Susana Home Subdivision sa Barangay Baliok, Davao City kagabi. Tuloy-tuloy ang ragasan ng tubig na may halong putik Grabe. mula sa mataas na bahagi. Tingnan nyo naman yan mga sangkay, oh. Tubig na may halong putik. Anong ibig sabihin yan? Bakit may halo na po siyang putik? Kasi itong mga tubig na rumaragasan ngayon, itong mga binabaha mga sangkay na lugar, kagaya po nito, bakit may halo na putik, wala nang kinakapitan mga sangkay na mga punong kahoy itong tubig na rumaragasa. Kaya maging yung mga putik mga sangkay, nahahalo na po doon. Ganyan po kalala ang sitwasyon. Sabi pa nga, kapag mga putol na po ang mga punong kahoy, ang resulta, malalang problema ng isang komunidad mga sangkay dahil kapag mayroon pong mga malalakas na baha, wala na pong kakapitan ng tubig ng mga punong kahoy, ng mga ugat na punong kahoy, mga sangkay na siyang kahit papano magre-reduce o magpapababa ng antas ng baha. Ngayon yan, mga sangkay, may halong putik. Dahil yan sa walang tigil na ulan na may kasama pang kidlat. Tubig na may halong putik rin ang bumaha sa residential area sa Barangay Turil. Grabe, tingnan nyo to. Public market hanggang tuhod ang baha. Ang kotseng ito nagpumilit tumawid. Kaya halos pasukin na ng tubig ang sasakyan. Oh my Din goodness. sa National Highway ng Barangay Tibungco ang baha. May ilang residenteng stranded sa gilid ng kalsada. Habang sa ilang barangay naman nagpatupad na ng preemptive
evacuation. So, ngayon talaga mga sangkay, yung mga halimbawa bagyo na pumapasok sa mga bansa, mismo yung mga expert, hindi na po nila mahulaan ng tama, ng eksaktong lakas. Hindi po tulad noon. Di ba ngayon nga mga sangkay, ang matindi pa dito sa bansa natin, hindi po, ang tawag dito, wala pang bagyo. Halimbawa, mayroon palang low pressure area nakaraan mga sangkay, pero yung lakas niya, mas malakas pa po sa bagyo na nararanasan po natin noon, mga sangkay. Kasi way back 90s, di ba? Tayo mga batang 90s, naalala po natin yan, na yung bagyo noon, kapag may signal number 1, tumatama talaga, ito yung lakas niya, signal number 1. Signal number 2, ito yung lakas. Signal number 3. Pero ngayon mga sangkay, wala na, hindi na po nila mahulaan talaga ng eksakto. Minsan sasabihin po nila, low pressure lang to, pero yung lakas mga sangkay, lakas ng bagyo. So, ganito na po yung weather natin ngayon, yung mga nangyayari, mga ano ng ating mundo, mga sangkay, no? May shift na nangyari pagdating po sa ating klima. Na ito na po, dahil po sa climate change, dahil po sa umiinit na temperatura, meron po tayong tinatawag na global warming. Diba? So, yung temperature, lalo pong lumalala mga sangkay na nagkukos ito ng damage sa ating planeta. Lalo pong nakakapag-create ng mga ganitong klaseng kalalakas na mga pag-ulan. Halos 3 oras ang walang patid na ulan sa lungsod kagabi. Ayon sa Office of Civil Defense sa Davao Region, dulot ito ng southwest monsoon, hanging habagat, Hanging habagat pa lang po yan, mga sangkay. na pinalakas ng bagyong Karina. Pinalakas. Eto na po pag-uusapan na po natin mamaya itong bagyo na ngayon, mga sangkay, nagpapaulan o maraming mga lugar, dapat mabigyan po ng babala, mga sangkay, tungkol po dyan. Papatuloy ang assessment sa pinsala ng ulan at baha. Sa forecast ng Pag-asa ngayong araw, nakikita ang maulap na kalangitan at posible rin ang thunderstorms sa Davao City. Okay, so ayan, mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin yung update tungkol dyan. Ano nga ba ang kalagayan ng ating panahon? Check po natin kasi mahalaga po ito para tayo mismo ay nakakapaghanda. Kasi ang problema kung bakit may mga napapahamak, mga sangkay, dahil sa kawalang kaalaman sa tunay na kalagayan ng ating bansa pagdating po sa mga tumatamang bagyo. Ay natin sa Tuesday Checklist ang galaw at lakas ng bagyong Karina na nagpapaulan ngayon sa maraming lugar sa Luzon. Narito si UH Weather Presenter Anjo Perquiera. Anjo, ano ba latest kay Karina? Sir Ivan, magandang umaga mga kapuso, magandang umaga rin po. Ginising din po ba kayo ng pagdamagang ulan at malamig na panahon? Ayon po sa Pag-asa, dahil po yan sa yellow o kaya orange rainfall warning sa ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Dahil po yan sa pangulan na dala ng hanging habagat na pinlalakas ng Typhoon Karina. Ayan, ito siya, mga sangkay. Medyo may kalakasan po talaga no? Kung titingnan po yung itsura pa lang niya, napakalaki. Ito na po yung nagiging new normal talaga ngayon, mga sangkay. Ito mga ganitong klaseng bagyo. Makikita po natin na mga higante na po talaga. Habagat na nagpapaulan po ngayon sa halos buong bansa, maliban po sa Cagayan Valley Region at Aurora na direktang naapektuhan ng bagyong Karina. Napanatili ng Typhoon Karina ang lakas nito na aabot po sa 130 kilometers per hour. May bugso po yan na aabot sa 160 kilometers per hour. Kumikilos po yan northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Namataan po ang sentro ng bagyo sa layong 380 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. So, bandang norte po ito, mga sangkay, no? Dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Visayas o Mindanao, nakakaranas kahit nga dito, mga sangkay. Rinig po natin yung ulan sa labas. Pero, yung iba, mga sangkay, kagaya po ng doon sa Cagayan, sa Northern Luzon, mag-iingat po kayo dyan. Dahil alam naman po natin, mga sangkay, hindi na po natin gaanong mahulahan kung ano po talaga yung lakas. Mamaya, bigla po tayo magulat, pambihira pala yung lakas ng bagyo na ito. Nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern and eastern portions. O yan, may Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pero, tandaan po natin, yung number 1 na yan, mga sangkay, malakas na po yan. Tingnan po ninyo yung mga lugar para hindi po tayo
tawag dito, hindi po tayo madali mga sangkay kung sakaling tatama po ito ng husto. Portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, kasama po dyan Polillo Islands, Calaguas Islands at northern portion ng Catanduanes. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulang umaga po ang aasahan sa halos buong Ilocos Region. Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Grabe, no? Yung buong halos Luzon. Halos natabunan na mga sangkay, oh. Pwede po ilang panig ng Cagayan Valley, kasama dyan ilang panig ng Visayas at ng Mindanao ngayong araw. Papatuloy po ang maulang panahon sa hapon at gabi at posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o kaya naman ng landslide. Oh, ayan, mag-iingat ha. Mag-iingat po, mga sangkay. Delikado po yan. Mga kapuso natin na papasok pa lang sa trabaho, eskwela dito sa Metro Manila, huwag pong kalimutang magdala ng payong dahil mataas po ang tsansa ng ulan sa buong araw na ito. Wala na, umuulan na nga dito mga sangkay. Sumikat na po ang haring araw kaninang 5:37 a.m. at inaasang lulubog po yan mamayang 6:28. Okay, so, ayan po yung lagay ng ating panahon. At alam nyo mga sangkay, kahit po dito sa Metro Manila, hindi rin po nakaligtas gaya po nitong balita mga sangkay. Lugar sa Batangas dahil sa bagyong Karina at Habagat. Live mula sa Batangas City, may unang balita. Si Denise Abante ng GMA Regional TV. Denise? Maris, as of 6:06 ngayong umaga, makulimlim at maulan pa rin ang panahong nararanasan natin ngayon dito sa Batangas City. Sa ng bahagi naman ng Batangas, nananawagan ng ilang mga residente sa otoridad na masolusyonan na ang kanilang problema Lakas ng ulan, no? Mga sangkay, naririnig ko dito sa labas. sa pagbaha. Halos walang humpay ang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Batangas kahapon. Sa Lipa City, linggo ng gabi pa raw nagsimulang umulan. Pahirapan ang biyahe dahil iilan lang ang namamasadang jeep at tricycle. Wala namang napaulat na binahang lugar sa lungsod. Halos tuloy-tuloy din ang naranasang ulan sa Batangas City. Okay, so ayan po yung situation. Okay? Sana po makapag-ingat ang ating mga kababayan sa tumitinding mga sangkay ngayon. Sama ng panahon. Hindi lamang po sa China ito nangyayari, sabi ko nga. Kasi, di ba, nakaraan, binabalita po lagi natin sa China. Pero mga sangkay ngayon, hindi na lamang po sa China, kundi maging sa Pilipinas, tumama na rin po itong mga malalakas na sakuna, dulot po ng mga pag-ulan, pagbaha. So mag-iingat po ang lahat kasi may climate change po tayo, mga sangkay. Ang climate change, ito po yung nagpapalala sa mga weather events na nangyayari po sa buong mundo. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas kasi nasa gitna po tayo ng dagat. So anong inyong opinion? Mag-comment po. At ngayon mga sangkay, meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click ko lang. Kung ano pa yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.